Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Dahil hindi ho pwede ang baka sakali. Napakahirap po sa impyerno. Pastor, galing ka na ba ron? Hindi pa. Pero, ang sabi ng Biblia, nagngangalit ang mga ngipin nung nasa impyerno. Nakakita na kayo nung nagngangalit ng ngipin? Kung mainit sa Pilipinas, mas mainit sa impyerno. Kaya, tayo po ay masusing magpasya ngayon at sabihin natin sa Panginoong Hesus, ayaw ko po sa impyerno. Yung may gusto, manahimik lang. Pero yung ayaw, iyong sabihin, ayaw ko po sa impyerno. Praise God. Gusto ko po sa piling mo. Sige po, mag-usal kayo ng panalangin para sa katiyakan. At paniwalaan mo ang katotohanan. Salamat, Ama. Narinig mo ang pagpapasya. At itinalaga naming lahat na lubusan na kami ay papuntang langit at kami ay makakapiling mo. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang unang katibayan ng isang taong papuntang langit, siya po ay inuusig dahil sa siya ay sumusunod sa Diyos. Siya po ay inaaglahi dahil wala siyang bukang bibig, kundi Diyos. At ang kanyang ipinagmamalaki ay ang Diyos at ang kanyang salita. Ayun po ang ilan sa maliwanag na katibayan ng isang tao ay papuntang langit. Kaya kailangan ito po ay makita natin sa ating buhay. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, tiyak ko palangit tayo. Naghawak-hawak kamay kayo. Sige po, huwag kang mag-alinlangan. Ang kandidato papuntang langit ay yung may masamang ugali. Sino rito ang may masamang ugali? Taas ang kamay. Lahat tayo. Kaya nga, yung mabuting ugali ng Panginoon, yun ang kanyang ipapalit dun sa ating masamang ugali. Sino rito ang hindi sinungaling? Tumaas ang kamay. Sa edad pa lang pag tinanong ay ayaw sabihin yung eksaktong edad. Kaya lahat tayo sinungaling. Amen? At pag minsan, pag tinanong mo, kumain ka na ba? Oo, pero hindi pa pala't gutom na gutom. Dahil nahihiya. Kaya magtagumpay po tayo dun sa mga kasinungalingan. At ito'y magaganap lamang sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ayaw ko kung papayag kayo, lahat tayo sinungaling. Pero ang awa ng Panginoon ang laging nagpapatawad sa atin. Kaya pag inamin mo na ikaw ay sinungaling katulad ko, ay hindi ako magagamit ng Diyos kung sasabihin kong hindi ako nakapagsinungaling. Laging nagpapatawad ang Diyos. At yun po ang katiyakan. Kaya laging may pag-asa araw-araw. Nakukuha niyo po? There is always hope every day. At binubuhay tayo ng pag-asa. If you live in yesterday, you will be guilty of not doing what you are supposed to have done. If you look in your future, you will be anxious and worried
dahil baka mamatay ka agad. Ang tingnan mo ay ang bawat araw, sapagkat bawat araw sapat ang biyaya ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ika'y pinagaling ng Panginoon. Ika'y nilagyan ng Panginoon ng kalakasan at kalusugan. At dadaloy na ang iyong kayamanan. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kayo ba'y naniniwala na nagpapayaman ng Diyos? Ibig nyo bang kayo'y mahirap? Dahil ang sabi ng Biblia, si Jesucristo ay naging mahirap upang kayo ay magsiyaman. So, sa umagang ito, may naniniwala ba sa katotohanan na siya'y mayaman kay Jesucristo? Amen. Purihin ang Panginoon. Kailangan magkaintindihan po tayo. So, lahat tayo ay palangit, Panginoon, itong magkakahawak na kamay. Na anuman ang masumpungan nilang gawain ay magtatagumpay at magiging maunlad. Itong mga labing ito na daluyan ng iyong kapangyarihan at mga paa na ito na iyong gamit sa paghayo sa buong daigdig, ang iyong tustos ng kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ay nasa bawat isa at walang sinumang madadaig ng mga pagsubok at walang sinumang matatalo ng talo ng dyablo sapagkat kami ay higit pa sa mananagumpay. So in the mighty name of Jesus, I declare that you are prosperous. I declare that in the name of Jesus, you are most blessed. And I declare that you will continue on forever in the accompanying presence of God. In Jesus Christ's name, you will enjoy the fullness of His gladness. You will enjoy joy forevermore. In the name of Jesus. Amen! Purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabi ko, Panginoon, katatapos lang ng Friday Revival, ano naman po kaya ang iyong mensahe para bukas? Alam mo, kailangan pong ikaw ay matalas ang pandama. Ang mata ay ginagamit para makaunawa. So eyes are being used for perception. Ears are being used, should be used, or must be used for understanding. Dahil kailangan siya po lagi ang nasusunod. Kaya ako ay nag-iisip, Lord, ano kaya ang mensahe para bukas? At nagsasanay ako na laging tuloy-tuloy na umaasa at nakikinig lang sa Kanya. Ang ganda nung nasa harap, lalo na paggabi, yung malaking billboard. Home matters, ang liwanag niya. At natuon ang isipan ko dun sa word na matters. Ibig sabihin, etong tindahang ito, lahat ng para sa bahay ang paninda na loob. Amen po ba? Yan po ang ibig sabihin ng matters. At doon ko nakuha ang titulo ng mensahe. Absolute truth matters most. Absolute truth matters most. At yung mga matanda noon na nag-aaral sa mga Amerikano, ang pronounce nila sa absolute ay absolute. Pero absolute o absolute, basta ang ibig sabihin nito, ito yung sukdulan. Ito yung kabuuan ng lahat ng katotohanan. At ang katotohanan na naghalikan at ang katwiran, ang katotohanan at katwiran na naghalikan sa alapaap. The truth and righteousness kiss one another. Kaya napakahalaga po na mabuhay na laging nasa katotohanan. Amen? Kaya unawain mong mabuti, katotohanan lamang ang daan sa malayang buhay. Sa John chapter 8 verse 30. John 8:30.
As he spake these words, many believe on him. Pansinin po natin, nagsalita ang Panginoong Hesukristo ng maraming salita at marami. So, ibig sabihin, yung word na many, ibig sabihin hindi lahat. Kaya, sa aking pangangaral, ako'y hindi naniniwala na lahat ay naniniwala. Sapagkat meron tayong sariling karunungan at pangangatwiran. At ang napakahirap sa isang tao, kapag ang kanyang panuntunan sa buhay ay yung kanyang nakalakhang pangangatwiran. At isinara niya ang kanyang sarili at nanatili siya dun sa kaniyang nakalakhan na pag-iisip, hindi makakapasok ang salita ng Diyos. Kaya kailangan na tayong malaya na kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, paniwalaan natin yung naririnig. Because there is only one way that faith will come into a person's life. And that is hearing the Word of God. So faith comes by hearing the Word. Hindi pa po sinabing by understanding the Word. By hearing the Word. Kaya pag ikay nakikinig, hindi mo maiintindihan pa yung iyong naririnig, pero tsak na ikaw ay nakarinig. And he spake these words, many believe on him. Yung comma po ay posing. As he spake these words, papahinga ka po, many believed on him. At maraming sumampalataya sa kanya. So, hindi po lahat. At sa verse 31, then Jesus said to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. If you desire to be in the favor of the Lord, meron pong requirement. First, believe on Him. Pangalawa, continue in His Word. Kayo po ba'y nagbabasa ng Biblia? Ilan ang Biblia ninyo sa inyong buhay? Dahil ang isang pong taong maalam sa Diyos, hindi siya papayag na isa lang ang Biblia niya. Then said Jesus to those Jews which believe on Him. Hindi lahat ay sumampalataya. Pero doon sa mga sumampalataya, kaya pag nagturo ang Panginoon, alam niya na hindi lahat ay naniniwala. Lalo na yung mga Pariseo at Saduceo. Pero bakit natin sasayangin na mag-alinlangan sa salita ng Diyos? Nakaupo ka dyan dahil kinakatagpo ka ngayon ng Diyos sa ibang level ng pakikipag-usap. Every time that you read your Bible, every time or any time that you listen to the Word being preached, maghanda ka po dahil may nangyayari sa iyong buhay. At ang atin pong gagawin, dahil ikaw po'y maiingganyo, ikaw po'y mahihikayat na makinig ng salita ng Diyos kahit hindi mo na iintindihan. If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Yung maliit pong kapsula o tableta, pinaniniwalaan natin na mag-aalis ito ng sakit ng ulo. Hello? And that is faith. And the medicine that you will take as medication for whatever ailment that you are experiencing anytime. Yung iyong pag-upo dyan, hindi mo tiningnan kung putol o bali yung paanong upuan mo. You have faith. Amen po ba? Lumabas ka ng iyong bahay, hindi ka natatakot na baka ikay masagasaan. Why? You have faith. Lahat po sa buhay ay pananalig. Uminom ka ng tubig, hindi ka natakot na baka ikay malason, baka may mga impurities yung tubig.
Wala pong tubig na naalis ang impurities dahil laging tandaan mo ang katawan natin ay lupa. Kaya kailangan natin yung bahagi ng bakterya dun sa tubig. Hindi po maaalis ito nung mga tinatawag na purification process. Hindi po. Laging tandaan mo, ang tubig ay dadaan sa bakal at yung bakal ay meron ding mga bagay na makakasama dun sa tubig. Pero naniwala tayo na purified na yung tubig. Kaya ayaw na nating uminom ng raw water sa gripo. Dahil tayo ay sinanay ng advertisement na marumi ang tubig sa water faucet. Pero kung tutuusin po, dati, pag uminom ako sa gripo, nilalagay ko nung bata pa ako, doon sa mismong gripo, yung aking bibig, iniip-ip ko pa pag minsan at mahina ang patak. Ayaw ko po ba at ang tao ay madaling baguhin ang kanyang pamumuhay. Pero hindi dapat. Ano po? Dahil pag hindi ka nagsanay na mabuhay na nagtitiwala sa Diyos, matatakot kang pumunta ng prayer mountain. Then said Jesus to those Jews which believed on Him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. Sino ang kinakausap niya doon sa kaharap niya? Yung mga naniniwala sa Kanya. Kaya ngayong umaga, yung naniniwala sa Kanya ang kinakausap ko. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, palagay ko, ikaw ay naniniwala sa Kanya. Then are ye my disciples indeed. Kayo ay mga alagad ko. So, para ikaw ay makaranas ng kakaibang pabor, kakaibang pagpapala, at kaibang biyaya, kailangan ikay alagad ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan po natin, disciples, ang isang Greek word ay matetes. Ang ibig sabihin sa Tagalog, matetes ka talaga. Pero ang ibig sabihin ng matetes, M-A-T-H-E-T-E-S, matetes. Ang full meaning nun, that you have a spirit of martyrdom. Na hindi ka natatakot sa anumang panganib, hindi ka natatakot sa anumang pagsubok. Why? Because you are a disciple of Jesus Christ. Amen? And a disciple of Jesus Christ is always accompanied by the presence of Jesus Himself. Oh, purihin ng Panginoon. The outcome of life is not based on our income. The outcome of life is based on our overcoming. Kaya nga unawain mong mabuti kung ibig mo ng tunay na buhay, magpakaalam ka kay Hesukristo sapagkat si Hesukristo lamang ang kailangan ng tao at hindi na ang iba pa. If you have Jesus, you can travel all over the world. Because Jesus will provide for everyone who loves Him to overflowing measure. So, if you continue in my word, so ito po ay may paghingi. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa aking salita, hindi sa salita ni Greg, sa aking salita, kaninong salita? Kay Jesus. So meron pong katangian ang mga alagad nagpapatuloy sa salita ni Jesus. At ang sabi po ng verse 30, 2, then you shall know the truths. 8:32, then you shall know the truth, and the truth shall set you free. That's 8:32. Then you shall know the truths. And when shall you know the truth? When? Kailan mo malalaman ang katotohanan? If you continue. And how shall you decide to continue? If you believe. So to be a disciple of Jesus Christ is utmost and foremost. Ito po ay napakataas na kailangang iyong lakaran
Dahil ang pinagpapala ng Diyos ay ang mga alagad lamang niya. Ang inuusig ng mga tao ay mga alagad lang niya, sapagkat sino ang uusigin kundi mga alagad ng Panginoon. Yung hindi alagad ng Panginoon, alagad ng dyablo. At ang dyablo hindi uusigin ng kanya. Because Satan is not foolish enough to divide his kingdom. Hindi hangal si Satanas para hatiin ang kanyang kaharian, ang kadiliman. Kaya ang uusigin ay ang mga alagad ni Jesucristo. You shall know the truths, and the truth shall make you free. Hindi po sinabing set you free, make you free. There is a deeper meaning on the word make, though it is simple in first glance. Make. Gagawin kang malaya. Amen? So, it is a process. Yun pong word na make ay proseso. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Wow. Kaya, absolute truth matters most. Kailangan walang kasinungalingan sa ating buhay. At paano maaalis yun? Magsisi lang tayo. Humingi lang tayo ng tawad. Tingnan mo po ang 1 Corinthians 6, verse 9. Pakikita ko po sa inyo yung mga taong ang pamumuhay ay ganito. Know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Neither fornicators and idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Atin pong isa-isahin sa Tagalog. Hindi nyo ba nalalaman na ang mga di matuwid, at sino ang hindi matuwid? Ang hindi nagpapasakop sa Diyos, ang hindi sinusunod ang salita ng Diyos, yun po ang unrighteous. Shall not inherit the kingdom of God, at dito po dinescribe yung unrighteous. So pansinin po natin, know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither. So ang hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, at gayon din, yun pong word na neither ay gayon din, ang mga nagsasama na hindi kasal. Pakikiapid yun. Ito po yung salita ng Diyos. At ang mga sumasamba sa kanilang sarili, sinasamba ang kanilang hanap buhay, sinasamba ang kanilang kayamanan. At ang mga nambababae at nanlalalaki, ni ang mga bakla at tomboy, yung effeminate po ay bakla at tomboy. Nor abusers of themselves with mankind. Yung sobrang paglalasing, yung sobrang paninigarilyo, yung sobrang pagpupuyat, yung sobrang pagkain ng baboy. Hindi po nakasama yun doon, pero yun po ay lahat ay nakasisira. Ang pagpupuyat ay nakasisira, ang paglalasing ay nakasisira, ang paninigarilyo ay nakasisira, at ang pagkain ng baboy ay nakasisira. Ang mga Hudyo hindi kumakain ng baboy. Ang mga Arabo hindi kumakain ng baboy. Pero ang mga Kristiyano kumakain ng baboy, kaya marami ang parang baboy. Hello? Nakukuha niyo po. Iniutos ng Diyos na maraming pwede tayong kainin, pero bakit gustong-gusto natin baboy? Ang pronunciation ng isang nasa Israel, baboy. At ewan ko kung bakit nga ang mga Pilipino mahilig sa baboy. Kaya ang sabi ng kaibigan ko, kosher kami sa Israel. Ibig sabihin na yung kinakain ay yung tamang pagkain, gulay. Pag napapunta ka po ron at nag-tour ka, dadalhin kang una ay doon sa isang restaurant na wala kayong kakainin kundi kosher, yung mga tamang pagkain ng mga Hudyo. Hindi mo magugustuhan dahil walang lasa. Pero yun po ang maganda para sa katawan. At isang lugar daw, nakita niya ang isang malaking karatula. May baboy dini.
At sila'y nagmamadaling bumaba ng kanilang sasakyan dahil napakalaki raw ng karatula. Nang ibig sabihin ng mga Pilipino, mahilig sa baboy. At may babala ang Biblia, ang baboy kapag napaliguan ay muling lumulublob sa putikan. Kaya wag ka nang kumain ng baboy. Amen. At ang aso ay binabalikan ang kanyang isinuka. 2 Peter 2:20. Pero ang nais ko pong inyong makilala, kailangang ikaw ay sumasampalataya kay Jesucristo para mapapasok ka sa mga alagad niya. At ang mga alagad niya ay espesyal ang pabor sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Gusto mo ba ng espesyal na pabor? Lahat po ng tao gusto yan. Pero gusto mo bang maging alagad? Saka na, bata pa ako. Hindi mo mararanasan ang espesyal na pabor sa Diyos kung hindi mo uunahin ang pangalawa. Paano nangyaring uunahin ang pangalawa? Sapagkat ang una ay sumasampalataya ka at ang pangalawa ay alagad ka. At sino mga alagad? Yung word na disciple, ang isang meaning ay discipline. So, when you are a disciple of Jesus Christ, you are entering into the discipline of Jesus Christ. Disiplinado po ang Panginoong Hesukristo. Hindi nagkasakit, pero ang lahat ng sakit inilagay sa kanyang katawan nung siya ay nabayubay sa krus. Hindi nagkasala, pero lahat ng kasalanan ng buong sanglilikha inilagay sa kanyang katawan. Upang tayo ay lumaya sa kasalanan, upang tayo magsigaling sa sakit, upang tayo lumaya sa diablong si Satanas na likha lamang ng Diyos. Kaya ang katanungan, hindi mo ba nalalaman? Know you not that the unrighteous? Hindi mo ba nalalaman ang hindi matwid? And then ang sabi sa verse 10, aywan ko kung makakapayag kayo, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Ako, nanunuhol ako nung araw, huhulihin ako, ito, 50. So hindi ako pwede magmana ng kaharian ng Diyos. Nung araw, 48 oras na ako ay naglalasing, nakakatulog ako sa umpukan at kakantsawan at gigisingin, inom uli, barik uli, sabi sa Quezon. Pansinin po natin, walang kapag-apag-asa ako kung sa pamantayan ng tao ang aking titingnan. Pero ano po ang sabi ng verse 11? And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Some of you were fornicators, some of you were adulterers, some of you were idolaters, but you were washed nung sandaling sa Jesucristo tanggapin natin yung lahat ng karumihan natin, hinugasan, hallelujah, at ikaw at ako ay pinabanal, kaya wala nang traces, wala nang bahid, wala nang marka nung mga nakaraang kasalanan natin, amen? So ang tawag na sa atin ng Diyos ay hinugasan, binanal, at tinanggap na matuwid sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang
susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Absolute truth matters most. Kaya kung ibig mo ng magandang buhay, magpatuloy kayo sa katotohanan. Sa 21:8 ng Revelation, but the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Pero hindi na po tayo sinungaling. Sabihin mo sa iyong katabi noon. Pero ngayon hindi na. Dahil ako'y hinugasan na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ako'y pinabanal na. Ibig ba sabihin, Pastor, hindi ka na nagsisinungaling? Wala na akong record ng kasinungalingan. Dahil sa tuwing ako'y pagsisinungaling, pinagsisisihan ko agad. Kaya burado agad. Di po ba pag ikaw ay nag-enter ng bagay sa computer, dinidelete mo, may pipindutin ka, delete. So anong ibig sabihin ng delete? Binura mo. So wala ka ng record pag humingi ka ng tawad. Ang masama sa marami, kaya dumarami ang kasalanan, pinangangatwiranan nila yung kanilang kasalanan. Kaya yung maliit ay dumarami at nagiging malaki. Sasabihin mo lang naman sa Diyos, Diyos ko, nagkasala po ako nito, patawad po Panginoon. Huwag kang mananalangin sa paghingi ng patawad. Patawarin mo po ang lahat kong kasalanan. Hindi mo po maaalaala yun. Ilang taong ka na ngayon? May maaalaala ka ba nung ikaw ay 9 years old? Basta sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, ako'y pinatawad sa lahat kong kasalanan, period. Amen? Kaya nga ating unawain, kailangan kilala mo ang Diyos. Kilala mo ba ang Diyos? Itanong mo nga sa iyong katabi. Dahil ang tanong ko sa inyo kanina, sigurado ka bang papunta kang langit? Kapag kilala mo ang Diyos, iba ang buhay mo. Amen? Iba ang buhay ng totoong kilala ang Diyos. Nakukuha niyo po? Sapagkat ang isang nakakakilala sa Diyos, kahit patong-patong ang problema, hindi magmamarka sa kanyang mukha. Tingnan ninyo ako. Hello? Nakakuha niyo? Sa palit tayo ng bayaran. Kayo ang mamroblema dun sa bayaran ko at ako mamroblema dun sa bayaran mo. Palagay ko hindi kayo papayag. Pero laging tandaan mo, Diyos lamang po ang makatutusto sa lahat ng ating pangangailangan. Diyos lamang ang lulutas ng lahat ng ating suliranin. Habang tayo may pagkakataon na tayo buhay pa, kayo ba'y naniniwalang mamamatay ka isang araw? O habang tayo buhay, laging tandaan mo po, pag namatay na tayo, hindi na pwedeng idalangin pa na maligtas ang ating kaluluwa sapagkat ang kaligtasan ay habang buhay dahil ito'y desisyon na iyong gagawin. Kaya pag ako ay naimbitahan sa isang namatay, tinatanong ko kung sino yung namatay. Katulad nung isa, inimbitahan ako ng isang pastor at pumunta kami sa Tondo at tiningnan ko yung patay at ako ay nangaral sang-ayon sa salita ng Diyos. Ang akala ko ay born again. Yung pala'y namatay sa bahay ng kanyang kirida, pinatay ng kanyang karibal. Kaya pala, ang sama ng tingin sa akin ng mga tunay na pamilya, pinupuri ko yung patay. Hindi ko alam na yung pala ay babaero. At namatay, saan kaya siya naroon? May tiyak ko na kung hindi siya, hindi siya nakapagsisi dahil nasa bahay siya ng kanyang kirida. Punta siya sa ikalawang kamatayan. Kaya po, be sure, make sure, and continue to be sure.
Magikan tiyak at gawin mong tiyak at magpatuloy kang tiyak na ikaw ay ligtas, na ikaw ay patungong langit. Ano nang palatandaan ng pinatawad? Hindi siya natatakot. At ang natatakot ay yung lumilingon sa nakaraan. In your yesterday, there is depression and fear. Dahil marami tayong tinatakpan sa nakaraan. Pero nais kong ipaunawa po sa inyo na napakaganda po kay Jesus. Dadaloy po ang kapayapaan. The main goal of success is to have peace of mind. Peace of mind. Kapayapaan ng isipan. Kaya kung nalalaman mong ikay palangit dahil ikaw ay sumampalataya at pinatawad, kung nalalaman mong ikay hinugasan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, kung nalalaman mong pinabanal ka ng dugo ng Panginoong Hesukristo, at kung nalalaman mo, ano yung pangatlo? Was sanctified. Ano yung pangatlo? Justified. Purihin ng Panginoon. Salamat at may pastor dito sa harap. So was sanctified. Ano ulit? Justified. So, natin pong unawain. Alisin mo ang iyong takot at para mawala ang takot, hingin mo ang patawad sa lahat sa tuwing ikay magkakasala. Huwag mong ipagpapabukas. Dahil bukas, limot mo na yon. Pero laging tandaan mo, nabubuhay na muli ang kasalanang hindi inihingi ng patawad. It will resurrect another day. Kaya mas maganda pa, pag humingi ka ng patawad, patay na yung kasalanang yon. Ngayon, sa tanong ko sa inyo kanina, kilala mo ba ang Diyos? Ano ang mangyayari sa isang taong kilala niya ang Diyos? Ito po, sa Daniel chapter 11 verse 32. Daniel 11:32, and such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. But the people who do know their God shall be strong and do exploits. So sa tanong ko sa inyo, kilala mo ba ang Diyos? So kung kilala mo ang Diyos, ikaw ay magiging malakas at ikaw ay makagagawa ng mga kabayanihan. Yung exploit po, ayon po'y kabayanihan. Kaya kung kilala ng isang tao ang Diyos, siya ay magiging malakas. Dahil ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristong nagbibigay sa akin ng lakas. So you will be strong because the joy of the Lord is our strength. For I am crucified with Christ, and it is no longer I that live, but Jesus liveth in me. And the life that I now live in my body is the life of the one who loves me most. Yung buhay sa aking katawan, yung buhay sa iyong katawan, buhay na yan ng Panginoong Hesukristo sapagkat siya'y namatay para sa iyo at para sa akin at para sa lahat. At nakinabang lang tayo dahil sumampalataya tayo kay Jesus. Amen? Kaya siyasatin natin, and such as do, at sila na gumagawa ng kasamaan laban sa tipan, shall be corrupt by flatteries. Alam nyo ba ang tipan? Do you know the covenant? Ayun ang problema. So ano ang tipan? Na lahat ng tao ay ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. That is the covenant. New covenant. Kaya, sino ang gumagawa ng kasamaan laban sa covenant? Yung mga taong nagsisikap na maging malinis, yung mga taong nagsisikap na maging banal, yung mga taong nagsisikap na gumawa ng kabutihan. At ang mga taong gumagawa ng pagsisikap para makagawa ng kabutihan ay nagiging kritiko. Nagiging mapang-uyam. Hindi kayo gumaya sa akin, ako'y mabait. Hindi kayo palangit dahil hindi maganda ang inyong ugali. They are pharisaical in their attitude. Pero mga tao na nalalaman niya katulad natin, nalalaman natin, naligtas tayo hindi sa ating mabuting gawa, naligtas tayo sa natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo, and that is knowing God. Kaya wala kang ipagmamalaki sa iyong sarili, ang iyong lamang ipagmamalaki, it's all because God. Kausap ko ang pamangkin kong CPA. At ang sabi ko, alam mo, anak, napakatalino mo. Ay, hindi po, uncle, hindi po.
Sabi ko, huwag kang sinungaling sa iyong sarili. Ikaw ay matalino dahil 70% ang bumabagsak dyan sa accountancy exam. So tanggapin mo at sabihin mo, pag merong pumuri sa iyo, napakatalino mo namang bata, sabihin mo, salamat po sa Diyos. Kaya pag pinuri ka at sinabi sa iyong gwapo ka, huwag kang magkukunwari pa dahil gusto mo rin naman yon. Sabihin mo na lang, salamat sa Diyos. Amen? Kung yun man ay pang-uuto, ikaw ay nagpasalamat sa Diyos. Kaya gugwapo ka dahil ikay inuto, pero naniwala ka na ikaw ay gwapo o maganda, mangyayari yan kahit na hindi ka na mag-makeup pa. Tingnan mo ang iyong katabi. And such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. Ano po ang ibig sabihin? At siyang gumagawa ng masama laban sa tipan na ikaw at ako ay ligtas lamang dahil sa grasya na ating pinanaligan. Na ikaw at ako ay ligtas lamang dahil kay Hesus Kristo at wala nang iba pa. Huwag kang magdadagdag. Dahil hindi pwede ang dagdag bawas. Sa election lang yan. Kaya nga unawain natin, hindi dapat mangyari din sa election yun at alisin natin ngayong 13 ng Mayo. And such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. Ano po ang ibig sabihin corrupt? Magiging masama sa pamamagitan ng panunulsol ng mga nasa kasalanan din. Tama naman yung ginawa mo. Yung pagsisinungaling mo, white lies yan. Laging tandaan mo, any lie has no strength by itself. Any lie will need more lies to stand up. Kaya, maniwala ka na lang. Ako, naniniwala ako. Kaya ako'y nasa buhay kong ito dahil lahat ito'y kagagawa ng Diyos. Biyaya lang ito ng Diyos. Grasya lang ito ng Diyos. Pabor lang niya ito sa akin. Kaya ako may malusog na katawan. Ito'y biyaya lamang ng Diyos sa akin. Kaya ako hindi nagkakasakit mula nung ako'y maglingkod sa Kanya. Dahil ito'y biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa pagkain ko. Hindi dahil sa pag-ehersisyo ko. It is all grace. Nothing less, nothing more. Nakukuha niyo po? So may mga taong susulsalan ka sa Quezon, ang tawag sa amin ay mambabatos. Babatusan ka. Tama lang yung ginagawa mo. Lahat naman tayo, ganyan ang gawain. Parang sabi ng Biblia, kapag kasama mo ay mga mali ang buhay, ikaw din ay magiging mali ang buhay. Kaya siguraduhin mo na hindi ka mai-influensyahan ng maling buhay. Tamang buhay ang i-influensya sa maling buhay. But the people who don't know their God shall be strong and do exploits. At ang mga tao do know. Ano po ang ibig sabihin yon? Ito po ay in process, detailed process. Kinikilala ang kanilang Diyos. Araw-araw po kikilalanin natin ang Diyos sapagkat bawat nangyayari ay lessons to know God. Pag nawalan ka ng pera, makikilala mong ang Diyos ay Jehovah Jireh. Kapag nagkasakit ang bahagi ng iyong katawan, makikilala mong ang Diyos ay Jehovah Rapha. At pag nakita mong ikay iniwan na ng iyong mga kaibigan dahil wala ka ng pera, makikilala mong ang Diyos ay Jehovah Shammah, siya lamang ang kasama. Yun po ang Shammah, His presence will go with us. At kapag kasama mo ay presensya ng Diyos, ito po ang sasabihin ko sa inyo, walang sandali na ikaw ay malulumbay. Nakukuha niyo po. Kaya nga po, kilalanin ninyo ang Diyos. Absolute truths matters most. Ang sukdulang katotohanan ang napakahalaga para sa iyo at sa aking buhay. Kilala mo ba ang Diyos? Ano ang pangalan ng Diyos? Yahweh. So, ang pangalan ng Diyos ay Yahweh at ito hindi mabanggit ng mga Hudyo. Kaya ang tinawag nila sa Diyos ay Jehovah. Pero ang tunay na pangalan ng Diyos ay Yahweh o dun sa old Hebrew language ay Yahweh.
Dahil hindi ma-pronounce, dahil YWH, paano nga namang ipopronounce yun ay wala namang vowel. Kaya, kailangang unawain nila. Kaya kung titingnan po natin, yung pangalang Abram, dinagdagan ng Diyos ng H. Abraham, meaning chosen of God. Kaya nga, unawain mong mabuti. Yung tanong ko, kilala mo ba ang Diyos? Ang Diyos ay isa lang. Hindi iisa. Isa lang. There is only one God. Pero tingnan natin kung isa nga lang ang Diyos. Sa 1 Corinthians 12, verse 5. Pakikita ko po sa inyo na ang Diyos ay isa pero tatlo. Ikaw ay isa pero tatlo ka. Ako ay pastor ninyo at ako'y asawa ng aking asawa. Pag pastor, nangangaral, nananalangin. Pag-asawa, minamahal yung asawa. Hello. Binibigyan ng budget. And there are differences of administrations but the same Lord. So ano ang gawain ng Panginoon? To administer. Verse 6. And there are diversities of operations but it is the same God, the Father, which worketh all in all. Ibalik natin sa verse 4. Na-miss ko yung Holy Spirit. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. So, who then is the Holy Spirit? The giver of gifts. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya yan ay gwapo, kaya yan ay maganda because of the gift of the Spirit. Amen po ba? Kailangan aminin mo. Now there are diversities of gifts. Ngayon, napakadaming mga kaloob. Pansinin po natin, marami sa inyo ay mahusay magsalita. And that is gift. Marami sa inyo ay matibay makapagtiis. Again, that is gift. Nakukuha nyo? At marami sa inyo ay napaka-alam sa pagkakaloob. That is another gift. Now, there are diversities of gifts but the same Spirit. So, sino raw ang tumatrabaho? Nakakapangaral ako because of the gift of the Spirit. Nakapagpe-pray ako because it is the Spirit na kumikilo sa aking panalangin. It's none of myself whatsoever. Wala pong katiting na sarili ko yung aking pwedeng angkinin. Lahat po ay kagagawan ng banal na Espiritu kung bakit ako nakakapangaral, kung bakit ako nakakapagturo, at kung bakit wala akong takot na masasadla kayo sa impyerno sapagkat alam ko kapag ang banal na Espiritu ang nagsasalita, sigurado ang inyong kinabukasan. And then pansinin po natin gift, and then sa verse 5, the Lord Jesus. And there are differences of administrations but the same Lord. So pansinin po natin, fivefold ministries, apostles, prophets, evangelists, pastor, and then teachers. So the gift of an apostle is from the Holy Spirit. So yung giftings from the Holy Spirit, but the operation, the function of the apostles is done by Jesus Christ. He is the one that administer. So kung titingnan po natin Jesus Christ in our spirit, the Holy Spirit in our soul. So nasa iyong espiritu si Jesus, araw at gabi. At nasa iyong kaluluwa o iyong isipan ang banal na espiritu. Pero tingnan po natin yung verse 6. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Ano po ang ibig sabihin? Ang Ama ang siyang nagpapatupad ng lahat ng gawain ng anak at ng banal na espiritu, pero sila ay magkakaisa. Sila ay isa lang. Amen? Kaya nga, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, it is the Holy Spirit that is dictating on your spirit, but the operation of that dictation is by the Father. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng mga kababalaghan at mga imposible, it is Jesus working through you.
Dahil si Yesu Kristo lamang ang Panginoon ng mga imposible. Kaya kung ikaw ay lumakad sa isang imposibleng ipinagagawa sa iyo ng Diyos, huwag kang magalinlangan. Tutustusan ka ng Diyos, iaangat ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, dahil sinunod mo ang kanyang ipinagagawa. Pumasok ka sa telebisyon, magkaroon ka ng istasyon. It is the operation of Jesus, so that the giftings of the Holy Spirit will be used. And the entire operation is done by the Father alone. So the Father loves us. Jesus always helps us in all troubles of life. And the Holy Spirit always enlighten us, always illumine us. Laging binibigyan tayo ng liwanag sa ating isipan, kaya wala tayong bahid ng takot, wala tayong bahid ng pangamba, wala tayong bahid ng sukat na iyong isipin na baka ikaw ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, na baka ikaw ay masadlak sa impyerno. There is no chance for you to be in hell. You know why? Because the Spirit is in your soul. You know why? Because Jesus is in your spirit. You know why? Because the Father operates what Jesus is doing. The Father operates what the Holy Spirit is doing. All in all, we are under the love of the Father, and Jesus will work through us, and the Holy Spirit will dictate and guide us. May problema ka? So that you will experience the operation of the Father. May pangangailangan ka at malaki ang utang mo, so that you can learn the lesson of life that God will supply all that need. If you learn how to cast all your cares upon Him, for He careth for you. If you learn how to cast all your burden upon Him, for He will sustain you. Alam mo, hindi po hanap buhay ang magpapaunlad sa inyo. Diyos po. Sabihin mo sa iyong katabi, get out of your fantasy immediately. Magiging kang sip-sip sa boss mo pag ginawa mong buhay ang iyong trabaho. Sisiraan mo yung katabi mo. Pero kung ang Diyos ang pag-asa mo, siraan ka man, nakangiti ka pa rin. Amen. So absolute truth matters most. Ang Diyos po ay napakabuti. At tayo ay nasa panahon, you have to maximize every single hour of your day. And how shall you live in a maximized moment? By mastering each moment. How shall you master each moment? By minimizing your moments. Meron ka pong iiwan na mga kaibigan. You have to unload so that you can reload. Meron ka pong iiwang mga relasyon na hindi nakakatulong sa iyo, kundi nakakapagpabigat lang. Meron ka pong iiwang mga kabarkada na sa halip na maluwalhati ang Diyos, nakasisira lang. Huwag mong alalahanin kung paano sila ililigtas, hindi ikaw ang Diyos. Iligtas mo muna ang iyong sarili. Save yourself first. Hello? At nang sa gayon, ikaw po ay hindi magsayang ng iyong kabataan, hindi ka magsayang ng salapi, at hindi ka magsayang ng oras. So minimizing moment is that you have a focus in your life. And mastering your moment when you repeatedly do, again and again, over and over again, mamamaster mo po. So when you do what you can do, and you do everything that is possible for you to do, one day will come that you are now doing the impossible. Pag ginawa mo yung kaya mo ngayon, pag ginawa mo yung posible ngayon, isang araw magugulat ka, mga imposible na yung iyong ginagawa. And then you will be glad at magdidiwang ka sa Diyos. At iiyak ka at sasabihin mo, salamat po, aking Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu. At lalakas ang loob mo at sasabihin mo, I love you, Father. Totoo na sa iyong puso. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Let us pray. Father God, thank you so much dahil kami ay iyong dinadala sa buong katotohanan. Ikaw ang maluwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.
at sa himpapawid dahil ito ay ilalagay sa telebisyon. Kung meron sa inyo out there na hindi pa born again, I challenge you to repeat this prayer after me. At sabihin mo, Jesucristo, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo at tinatanggap kitang aking sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos mula sa sandaling ito. At hinihingi ko na ang iyong Espiritu ay manirahat mamalagi sa akin. Salamat, Ama, sa karapatang maging iyong anak sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay magsabi ng Amen. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.